DZRD Sunshine Radio Report! Samantala, small-scale pogos patuloy umunong nasasangkot sa kidnapping at online scamming ayon sa PAOK. Ang balitang yan sa pagbalik ni ka-partner Creslin Catarong. Bagamat lumiit na ang operasyon, nananatiling aktibo ang ilang small-scale pogo sa bansa at nasasangkot umano sa kidnapping, online scamming at iba pang cybercrimes. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ibinunyag ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na hindi na gumagamit ng malalaking computer setups at desktop equipment ang mga ito, bagkus ay laptops at pocket wifi na madaling itago o dalhin sakaling magkaroon ng raid. So yun ang kadalasan at karamihan makikita mo ngayon dito sa mga nahuli natin, may mga Pilipinos na mga keyboard warriors o yung mga pogo workers. Unlike before, talagang mga foreign nationals yung mga nagpapatakbo at yung mga boss, kadalasan nahuhuli natin yan sa loob ng mga hub. Ayon pa sa opisyal, aktibong ginagamit ng mga operator ang online platforms tulad ng WhatsApp, Facebook at iba pang messaging apps para sa recruitment. Kaya't pinapasok ng PAOK ang mga online space na ito para makakalap ng intelligence. Sa kasalukuyang assessment ng PAOK, bumaba na ang antas ng banta sa seguridad mula sa mga natitirang POGO operations. Ngunit dahil patago ang kanilang operasyon at hindi sila nagbabayad ng permit o lisensya, nananatili pa rin silang hamon sa mga lokal na pamahalaan. Tingin ko, since patago na lang ito, hindi na mga nagbabayad dito nung kung anong mga permit, hindi na sila nagko-cover ng mga anong permit. Sila talagang mag-ooperate na lang sila para kumita. Kasi nga, malaki ang kitaan dito eh. So, yun na lang ang ginagawa nila. Survival, tapos para kumita. Bagamat patuloy pa rin ang operasyon ng ilang small-scale pogo sa bansa, tiniyak ng PAOK na hindi na ito kasing laki o delikado tulad ng mga naunang malalaking pogo hubs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.